Hello again, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Tuloy na tuloy ang red carpet premiere ng pelikulang Minamahal 100 Bulaklak para kay Luna sa SM Megamall Cinema, Mandaluyong City, kahapon nga po Lunes ng gabi, September 22, 2025. Ang Minamahal ang launching movie ng Astres Love Team, nina Astin Olvega at Mr. Andres Mulak. Wala nga pong pasok kahapon sa mga paaralan at sa mga opisina ng pamahalaan sa Metro Manila at sa maraming lugar sa Luzon dahil nga po sa banta ng Super Typhoon Nagdo. Pero hindi nga po ito naging sagabal para sa mga masugid na tagahanga ni Ms. Astin at Mr. Andres sa maagang nagpunta nga po sa SM Megamall Cinema. Ang red carpet premiere na Minamahal ang isa sa pinakamalaking pagtitipon na binuo nga po ng Viva Films para sa launching movie ni Ms. Astin at Mr. Andres. Dalawang sinihan nga po, ang Cinema 2 at Cinema 3, ang pinagdrausan nga po ng red carpet premiere ng Minamahal para mabigyan po ng kahilingan ng mga tagahanga ng Astres na maging bahagi sila ng unang pagtatanghal ng pelikula ng kanilang mga nahangaang artista. Pinalalahanan nga po ang lahat, hindi lamang ang mga dadalo sa red carpet premiere na Minamahal na doble ng pag-iingat nga po dahil sa malakas na hangin at buhos ng ulan na hatid nga po ng Super Typhoon Nando. Ang malawakang kilos protesta laban nga po sa korupsyon sa Luneta at EDSA at sa maraming panig ng Luzon, Visayas at Mindanao noon nga pong Linggo, September 21, ang pinagtuunan ng pansin ng husto ng sambayan ng Pilipino nito mga nagdaang araw. Kaya bahagyan na lamang na puna ang panganib na dala nga po ng Super Typhoon na Nando. Sa ulat nga po ng CNN International, ang Super Typhoon Nando ang most powerful storm sa buong mundo na ngayong nga pong 2025 at kasaluyukuyan nga po itong sinasalanta ang Northern Luzon. Inaasahan nga po na milyon-milyon ang bilang ng mga Pilipino ang maapektuhan nga po sa Super Typhoon Nando na dahilan ngayon ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa Batanes, Ilocos Norte at sa Cagayan na labis nga po na sananta ng dumating na dilubyo. Samantala, dumako naman po tayo sa iba natin showbiz update. Abala nga po si Mr. Jameson Blake sa promo ng launching movie ni Geraldine Jennings sa Isla Babuyan na mag-showing nga po sa darating na October 1, 2025. Pero hindi pwedeng gumimix sina Mr. Jameson at Miss Geraldine dahil mas pinag-uusapan pa rin kay Mr. Jameson si Miss Barbie Forteza. Matapid nga po ang sagot ng kapamilya actor sa ilang katanungan tungkol na po kay Miss Barbie na katambal niya sa Kontrabida Academy. We got close because of the movie. Doon kami nag-meet sa Kontrabida Academy na pangiting sagot nga po ni Mr. Jameson noong Biyernes nga po September 19 sa Robinson Magnolia. My common interest, we like to run, basta we're enjoying each other company together. Genuine naman. That's genuine friendship, relationship, you know, whatever you want to call it, you know. Basta it's all not all about the movie. Kamakailan lang ay nasa social media rin ang pagpunta ni Miss Barbie sa bahay nga po nila sa Angeles City at ipinakilala niya ito sa kanyang mami. Kasi she want to visit sa Angeles. Parang ganon, nagtitaping siya around the area. Hindi lang po siya nakapag-explore around the area, parang ganon. Basta we're enjoying each other, the company together, sabi ulit nga po ni Mr. Jameson Blake. Tanong nga po sa kanya, umabot na ba sa panligawan ang closeness nila ni Miss Barbie? Naniligaw na ba ito? Paano ba? Matagal-tagal siya nag-isip. Short of, I guess it's really paano ko sasabihin? Early stage kasi we just met dun sa movie. So parang we gonna take our time to know each other or deeper level. I respect her. She's very professional. That's why I look up to her nung first impression ko sa kanya. And very respectfully. Mabait siya and very talented. Alam natin yon, nakita nyo yan sa movie. Basta pagkasama ko siya off-cam, parang she's really nice, very sweet. Pero pag nasa scenes ko na siya, parang nag-iibang tao, parang biglang ibang tao na siya. So I can see she's very talented. Napabalita nga rin po ang pagkikita ni na Jameson at dating boyfriend nga po ni Miss Barbie na si Mr. Jack Roberto at nag-usap daw sila. Si Barbie daw ba ang pinag-usapan ng dalawa? Ito nga po ulit ang katanungan nga po kay Mr. Jameson. Wala naman. We didn't really get talk so much. Yun, napadaan nam but we really didn't get to talk. Safe na sagot nga po ni Mr. Jameson. Ngayon na ang naging open si Mr. Jameson sa nararamdaman niya sa isang babae at kay Miss Barbie lang niya ito ginawa. Mabilis ang sagot niyang oo sa tanong kung si Barbie ba ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Wala naman, syempre, we all deserve to be happy naman minsan. So wala, masaya ako, napapangiti nga pong sagot ni Mr. Jameson.
Nasisilip daw ni Mr. James sa social media minsan at natutuwa siyang marami ang masaya para sa kanila ni Miss Barbie Forteza. I can see naman natutuwa naman din ako. Syempre, who wouldn't like that kind of support? So I really appreciate na may ganoong klaseng support at wala. Syempre, it's always nice to be in a different perspective and really appreciate yung mga nakikita doon online. I'm not active, so sa TikTok, pero when I have free time, I manage to check. Tapos nakikita ko rin yung mga comment ng iba, natutuwa naman ako saad nga po ni Mr. Jameson. Tanong nga po ng karamihan, mas bet ba ng fan na kay Mr. Jameson malink itong si Miss Barbie kaysa daw po kay Mr. David Licauco? Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating update dito nga po tungkol kay Miss Catherine Bernardo at kay Mr. Coco Martin. Inulan nga po ng sobrang bashing sina Miss Catherine Bernardo at Coco Martin kinalampag nga po sa pagiging deadma sa korupsyon. Sobra pa nga rin po ang pambabash na natatanggap nga po ni na Miss Catherine Bernardo at Mr. Coco Martin dahil nga po sa paninahimik daw nila sa issue ng katiwalian sa bansa. Wala raw kasi anumang post sina Mr. Miss Catherine Bernardo at Mr. Coco Martin tungkol nga po sa korupsyon. Ang iba namang mga sikat na artista raw kasi ang matapang na nagsasalita na kanilang hinaing at saloobin tungkol nga po sa mga katiwalian sa bansa, lalo na nga po dito sa issue ng flood control project. Sobrang naghintay po talaga ang mga fans at netizens sa huda nga po ni na Miss Catherine Bernardo at Coco Martin. Narinig na raw kasi nila ang ibang A-listers at most followers celebrities sa social media. Kaya nga po hinihintay nila ang magiging saloobin ng dalawang big star ng bansa. Actually po parang nagbigay pa nga ng deadline ang mga mapanuri at tambay nga po sa social media. Pero natapos na raw ang trillion peso march nito nga pong linggo ay tila nasa quiet place pa rin daw ang dalawa. Wala nga po nahintay ang mga fans at casual na marinig at makita sina Miss Catherine Bernardo at Coco na kaisa sa pangangalampag sa mga tiwaling government official at contractors. Inulan na nga po ng mga hanakomento sina Miss Catherine Bernardo at Coco Martin. Wala nga raw binatbat si Miss Catherine Bernardo at Mr. Coco kina Miss Vice Ganda, Miss Ann Cortez at iba pang sikat na artista na super ingay nga po sa social media, dumalo pa nga po sa rally nito nga pong linggo. May mga nanumbat pa nga nagpakilalang fans ng dalawa at sinabing sinuportahan daw nila ang mga movie, teleserye at endorsement din na Miss Catherine Bernardo at Coco Martin pero hindi sila sinusuportan pabalik. Lahat nga po ay dismayado dahil hindi raw nila ginamit ang kanilang platform at clout para raw makisa sa panawagan ng mga nakakarami na kondinahin ang mga katiwalian at pagnanakaw sa kaban ng bayan considering na pareho silang big taxpayers. At syempre as expected po natin to the rescue ang solid fans ni Miss Catherine Bernardo na tumatalak din sa mga nagbabash sa actress. Samantala wala man si Miss Catherine Bernardo sa rally ay spotted naman ang kanyang ina na ibalita na hapon natin o na-update din na po natin to kahapon dun nga po sa EDSA nitong linggo nga po para makaisa sa nasabing rally. May bitbit pa nga itong kahon-kahon bottle water at tinapay na ipinamimigay niya at ilang solid supporter nga po ni Miss Catherine sa mga realista. Sa totoo nga po ay uulitin ko nga po ulit itong sasabihin kong ito tahimik lang po talaga noon pa man si Miss Catherine. Pero bukas ang kanyang mga mata at tenga. Alam niya ang nangyayari sa bansa at importante ay marunong siyang tumulong sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. Si Mr. Coco rin naman matulungin at baka may iba pang paraan naman siyang ginagawa para makibaka sa korupsyon. Sana wag na nga lang po natin sinang i-bash dahil hindi naman sina Miss Catherine Bernardo at Mr. Coco ang dapat kalampagin. Sana doon tayo sa mga magnanakaw na government official at sa mga suwapang na contractors. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.